Hello everybody, welcome to my channel. Today is October 10, 2023, the third day ongoing war here in Israel to Gaza. And nagpapa-shoutout po si Hamorlin. Shoutout sa Hamor family sa Kasiguran, Sursogon, Marahay na Aga sa Indong Gabos po dyan. Shoutout sa mga pinsan ko dyan sa Tabaco Albay, Tiwi Albay, Tiwi Sugkan Malinaw Albay, Diaz family, Kilingan, and Kipit family. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan sa Bacoor, Tago family, Diaz and Kipit family. And shoutout po sa mga kapatid ko sa Quezon Province and mga pinsan ko rin po dyan. Shoutout sa Herrera family, mga kamag-anak ni Geraldine, kahit hindi nagpapa-shoutout, shoutout ko po sa Cebu. Maayong aga po. Shoutout sa family ni Giselle Iblasin family and GMA Cavite. And shoutout sa mga kamag-anak ni Trill Quitoriano and Awit family sa Cavite, and also in Palawan. And shoutout sa family ni Ay de la Vega family sa Valenzuela City. Shoutout sa family ni Erlinda Diang family sa Muntinlupa. Evelyn Bautista, shoutout sa family niya sa Pangasinan. Shoutout sa family ni Joan Rabago family and Davao City. And shoutout sa family ni Rose sa Davao also. Iba-iba kasing lugar to ni Rose. Lotek family, shoutout. Demeteller family ni Ate Ems, shoutout sa inyo po. Shoutout kay Ami Dakay family diyan sa Philippines. Sino pa ang hindi ko pa po na shoutout sa family ni Rhea Cuevas family. At shoutout to all my followers, subscribers, and likers, commenters. Shoutout to DCW host, Miss Connie Season, Igan. Thank you for interviewing us. Nakakayaman po, pero kailangan po namin magbahagi ng aming karanasan dito para hindi po kayo mag-alala or para malaman niyo po talaga kung ano yung nangyayari sa amin dito sa Israel. At please click like, subscribe, and click the notification bell para ma-update ko po kayo sa mga susunod naming buhay dito sa Israel, at patuloy po kayong manood sa aming buhay dito sa vlog na to sa Israel Hotel Housekeeper channel. At salamat sa mga sumusuporta sa channel na to, at more power po. Just continue watching here. Okay. Hello everybody, welcome to my channel. This is Hotel Housekeeper channel. And today is October 10, 2023, and third day ongoing war in Israel to Gaza. At ang sitwasyon po namin ngayon ay tahimik, at syempre hindi po nawawala sa isip ang mag-worry, pero patuloy po kami nagtatrabaho. Sa ngayon po ako po naka-off, i-day off ako ni sir. At nagdesisyon ako na maaring bukas, sa Miyerkules at sa Webes hindi ako papasok kasi ang kamay ko ay injured. Pag ginagalaw ko, nasakit yung neck ko. Ilagyan ko lang ng salumpas kasi bawal hilutin yung neck. Dahil sa paglilinis yun, napwersa. Paspasan po kasi kami dahil karaming, nung nakwento ko sa inyo, marami pong arrival room. Kaya, I think kaya ko to. Maaayos to. Sa umaga na pag ginaganong ko, maaray ako. Ayun o. Pag ginaganito, yung kamay ko, sumasakit ito. Malapit pa naman sa leeg. Okay. At ngayong umaga, lalabasan na kaming 4. Hindi na ako sumama kasi sabi ko, i-rest ko yung leg ko. Tapos, ang lumabas ay si Evelyn, si Eileen, at saka si Erlinda. Sabi ko, kayo na lang. Tapos mag-ingat kayo kasi may narinig ako malaking sipol sa labas. Ang lakas ng sinyasan nila.
ano yun eh, sign ng mga A. Sa kanilang sign yun. Pero mababait naman sila, pero maigi na rin umiiwas muna pasamantala sa kanila. Sa ngayong panahong itong lalo na hindi pa natatagpuan ng Hamas. At nabalitaan ko dun sa kaibigan namin caregiver na hindi ko sure kung Netibot ba o Rehoboth dun sa dalawang yon na nakakasakop sa nasasakupan ng Beersheba na nakapasok na ang Hamas dito sa lugar ng Beersheba. Kasi katabi lang po ito eh. Yun, kaya bawal muna. Mahirap na. And then, may observation for sa ngayon, maraming sasakyan sa labas ng aming tinutuluyan. Kumbaga kahapon, 6 ang nakikita kong sasakyan ng mga pulis. Ngayon siguro dumami. Parang, umabot na ng, ang tawag dito, 14 na sasakyan ng mga pulis. Kasi ayon din sa nakita kong napanood ko na nagpapadala ng 300,000 na sundalong Israel sa Gaza para mawala na ang Hamas sa Gaza. Pero sa idea ko talaga dapat na yan eh. Kumbaga, after nito, talaga, dapat yan talagang sa Israel na. Kasi kung ganyan ang ginagawa nilang panggugulo, na ng Israel, kanila na yung Gaza. At kumbaga, paalisin na yung mga nandyan. Para sa akin, paalisin na sila. Sila nang gugulo eh. We are in peace. Papayapa ang mga J. Nagdadasal sila, tapos ginaganon nila. Yun. Papakita ko sa inyo yung video sa labas. Pero hindi ko po ipapakita yung mga sasakyan. Kasi mahirap na. Baka makita ng kalaban na nandito sila. Ang nandito lang po ay 14 na sasakyan ng mga pulis. At 2 bus. Nagdadala sa kanila kung saan sila pupunta para magbantay. Sa ngayon, wala pa naman. Hintayin ko kung anong sitwasyon sa Himpapawid sa itaas. Wala pa po naman sa ngayon. At wag po kayong mag-alala sa amin. Okay pa po kami dito sa ngayon. At alam ko ang Panginoon, tayo nga dyan sa Pinas. May bagyo. Lumipas ang panahon. Mga dumadating na problema sa ating bansa. Lumilipas din yan. Everything in this world is temporary. Naiimot tuloy ako. Ito Holy Land to. Lugar na pinili ng Panginoon. Kaya mamamayani pa rin ang Diyos. Mas malaki ang Diyos kaysa sa bala. Kaysa sa mga bomba na yan. Okay? Bye-bye. Please click like, subscribe, and click the notification bell para ma-update ko po kayo sa totoo naming buhay dito sa Israel. At panoorin po muna ninyo, after nito, yung interview namin kanina with Miss Connie Season and Egan sa DCWB GMA. Okay? Bye-bye. Embahada ng Pilipinas sa Jordan, pinakilos na rin ang emergency management team dahil sa kaguluhan sa Gaza. Hirit na 1 bilyong pisong confidential fund ng Department of Justice para sa Witness Protection Program, ipinalilinaw ni Senate Minority Leader Aquino Pimentel III. Panukala tungkol sa Philippine Health Security, pinaaksyonan sa Kongreso sa gitna ng data breach sa PhilHealth. 6 na tao sugatan ng suyuri ng isang SUV ang gilid ng kalsada. Uy, may amit, Soriones, Mapilyar, Tondo, Maynila. Bangkay! Naku, nakakalungkot. Bangkay po ng bagong silang na sanggol na masurahan sa Kalibo, Aklan. Namin gusto anak ko, diba? Ito, dagdag pa natin ang mga pangyayari dyan sa Israel. Nasa linya natin yung ating mga overseas Filipino workers sa Israel, sina Aileen de la Vega, Leoncia Cupid. Ayan. Dalawa to, no? Tama. Ramir, dalawa to? Oh. Dalawang kababayan natin. Aileen de la Vega at pwede Si bumili ng at Leoncia Cupid. Oo. Ayan. Alright. Mahalang at eh. Ayan. Good morning po, Aileen at Leoncia. Good morning po. Magandang umaga po. Ayan. Si Ganto tsaka si Connie, siyempre, mangungumusta. Alam namin hindi masyado maganda ang mga panahon dyan, pero gusto natin malaman kamusta na rin kayo dyan dahil marami na rin po tayo nababalitaan na naiipit nga sa gulo. 4 a.m., tuloy pa ba yung airstrike sa magkabilang panig?
Eileen at Leoncia. Ano po, sa ngayon po dito sa amin, kalmado naman po. Pero kagabi parang may naririnig kami sa malayo. Hindi lang kami sigurado kung ano po. Ano bang eksaktong lugar nyo? Dito po kami sa Beersheba po. South din po kami sa Israel. Sa ano po kami? Malapit ba yan doon sa... Wala. Malapit mo ba yan doon sa kaguluhan? Kasi yan yung nagsimula yung kaguluhan. Mga ano po, almost 2 hours po yung 20 kilometers. 20 kilometers naman. 20 kilometers po yung Beersheba mula doon sa mga may maraming namatay. Sa Ashkelon. Oh, so malapit kayo sa South Israel po yan, malapit sa Gaza? Opo. Pero hindi na... Okay. So, kamusta ho kayo? Nasaan ho kayo ngayon habang nakikipag-usap sa amin? narito po kami sa hotel ng Leonardo, Negi, Beersheba. Saan? Wala na sa shelter, wala na. Wala sa bomb shelter. Opo, nilipat po kami dito nung Saturday po ng hapon. Dito na po kami. Oo. Doon sa inyong, may mga group chat sila eh. Yes. Eileen tsaka Leoncia. May mga nawawala pa ba tayong Pilipino o nakita na? Kompleto po kaming 12 po dito. Diyan sa hotel. Okay. Bali po Kayo labing... ay mga hotel workers. Yes po. Opo, bali po 13 kami. Yung isa po lumipat ng ibang hotel. Bali, 12 na lang po kami dito. Nung una po kasi, yung isa naipit sa Tel Aviv, pero nakauwi na po dito sa Beersheba nung tinigil na po yung lockdown dun sa Tel Aviv. Kompleto na po kaming 12. Leoncia, nung unang araw ng pag-atake ng Hamas, anong pakikwento naman ang naramdaman ninyo? Ay, ano po yun, natutulog ako. Sabi ko, bakit ano yung tumutunog ngayon? Mahina. Kala ko po, yung sasakyan lang na nagwawangwang. Ay, sabi nung kasamahan ko, hindi ako nakakatulog kasi yung bomba parang palapit na hanggang magserena po. Di takbo kami na wala kaming walang underwear. Takbo kami sa baba, yung pong dormitory namin, kasi po 3 po ang dormitory namin, 12, hiwa-hiwalay po kami. Doon sa kabila, 6, sa kabila 3, doon sa kabila 3 rin. Yung isa kong kasama sa Tel Aviv. Ngayon nung nagserena, tumakbo kami sa baba, doon sa may hagdanan exit, pero wala po kami underground doon. Ay, dahil po meron po kami experience last year, nagkaroon ng ganyang pagpapalipad noon na halos 300 yatang bomba noon. Yung po dating HR manager namin, may asawa pong sundalo yon. Meron siyang idea na kapag nasaktan ang kalaban, gagante. Kaya lumipat kayo dito sa hotel. Ayaw naming mabuhay kayo mag-isa. Kasi po dito, ito pong hotel ay merong underground. Kaya naisip ko... Kung narinig mo ba yung ingay, sunod-sunod na yun, wala nang tigil. Opo, tuloy-tuloy yun. Ang ginagawa ko habang nasa baba ako, iniisip ko kailangang magsayang ako ng kanin sa taas, tapos bababa ako. Na yung isang kasamahan ko nasa baba. Nagsayang ako ng kanin para kahit pa paano may kumakain kami, kahit halimbawa nakakaramdam ng takot, kumakain pa rin. Kailangan hindi magutom. Yun. Na-experience mo ba yung pinapasok kasi yung ilang mga establishmento, check yung mga bahay-bahay, meron din mo pumasok sa hotel? Nagtagal pa kayo dyan, kailan kayo lumabas? Sa bahay po o sa hotel? Sa hotel po. Nasa hotel po kayo, di ba? Ano nangyari yun? Wala po, ma'am. Wala pa po kami nasa dormitory pa po kami noon. Okay. Wala naman kayo na-experience sa parang napasok pa ho kayo. Diba nagbabahay-bahay daw yung mga stage? Dito po sa Beersheba, wala po. Sa Tel Aviv po ang nabalitaan namin. Ashkelon. At saka sa Ashkelon. Kailan kayo lumabas sa shelter nung tumigil na? Saturday po kami ng hapon, mga 4 p.m. Opo, nung araw mismo na yun. Takot kami lumabas. Yung umaga po, sunod-sunod, umabot na ng alas 12 yata o ano yun. Hapon yun na, umalis tayo. Umalis na rin kasi... Sa ngayon po, anong sitwasyon? Nakakasilip ba kayo sa labas? Marami mo ba daw sundalo pa? Ano ba ang ating situation dyan? Sa labas po, tahimik naman po. Kaso, bihirang taong naglalakad. Tapos, Ghost town. ang amin pong hotel ay syempre po, kakaunti na ang nag-check-in. Yung iba umalis na. Nandito po kami ngayon sa hotel eh. Ngayon yung, karamihan po naka-check-in dito. Pulis. Sundalo. Pulis lang pulis.
Sila yung mga nagbabantay, umaalis sila sa umaga, sa gabi nadating. Parang kami po yung nagsisilbi sa kanila, nag-aayos ng room nila. Aileen, sa paligid niyo ba may mga nasirang establishmento? Wala po. Wala po. Wala naman. Wala naman po. Pero kayong dalawa, Aileen at saka ni Hansha, sabi nyo nga last year may experience din kayo, di ba? Na ganito rin, may mga pasabog, may mga nanggugulo, hindi ba, dyan sa inyong lugar. Hindi ba nyo naisip na umuwi na? Ay, hindi po. Hindi, nung last year, hindi po. Ibig sabihin kasi merong banta parate, di ba, ng kaguluhan dyan sa Israel. Wala akong nagbabalak sa inyo man lang na parang manatili nyo lang sa ating bayan. Para ho, kasi iba yung may gulo talaga na banta, mayat maya. Ako, nag-iipon pa itong dalawang to. Kaya nga po, wala po kami pera pag uwi. Hindi, sa ngayon po wala pa po. Bayad pa sila ng utang. Ilang taon na ba kayo dyan dalawa? Isang taong pa lang 1 year. po kami. 1 year. Okay, 1 year pa 1 lang. year. Hindi kasi last year daw meron din, di ba? Sino nagbanggit? Si Aileen daw? Si Leon? Sanayan na lang sila doon, di ba? Sa ganyang mga banta ng seguridad ninyo. Malakas naman po yung puwersa nila dito eh. Tsaka ano po, lahat po dito, lahat may mga may mga bantay po. Tapos, ayon po dun sa nakilala ko, kinuwento ko po yung story tungkol doon. Ang sabi niya, it's normal here in Israel. And don't worry, meron tayong Iron Dome. Yung pong nakatutok po talaga yan. Bawa, isang bayan ng Beersheba sa isang bilog na bayan. Sa bawat paligid niyan, may Iron Dome. Lumilipad pa lang yung bomba, sasalubungin na yan ng Ang problema lang po, yung terrorist pumasok mismo sa city. Paano sasalubungin? Namamaril na po eh. Hindi po ready kami. Hindi ready. Dapat naging mahigpit sila doon sa mga border nila. Yan nga po yung nangyari, no? Kasi parang ang pag-atake, nasa himpapawid, nasa land, nasa sea, no? Lahat talaga ginawa nila. Pero sa ngayon, wala bang takot? Siyempre, Safe na ba kayo ngayong araw na to? Safe na safe po. Safe po kami nasa hotel, pero ito naman po, ano lang po ito, parang may nakarating sa akin na marites lang naman po ito eh, wala pang ano. Pero kaibigan po namin to, ang caregiver, nasa Netibot, na nagsabi na nakapasok na daw sa kanilang lugar ang Hamas. Ang Netibot po ay nasasakop ng lugar naming Beersheba. Kaya kahapon, may mga kasama kong gustong lumabas. Nakalabas po ako kasi kinuha ko po yung Bible ko at saka yung ano bang kinuha ko sa bahay. May kinuha po ako eh. Iniwan ko na lahat ng gamit ko doon. Bahala na ibasura na yan kasi digmaan na. Yung mga kasama ko hindi po pinalabas dahil nga delikado. Hindi natin alam kung nasaan daw po yung Hamas nagtatago, pero balita ko may nakapasok na dito sa Beersheba. Madali ba ma-recognize kung Hamas o sundalong Israel yan? Hindi po. Magkakamukha sila eh. Sir, hindi po. Yun nga, Pasintabi po sa bayan natin. Ano po eh, para pong Abu Sayyaf silang nakatakip ang muka. Tapos may tali sa ulo na Arab, yung kulay green sa ulo nakatali. So ma-recognize din pala. Opo, paano kung tanggalin po nila? Hindi rin po namin Kasi ma-recognize marami yan. din po kasing Arab dito na sa amin nakatira. Opo. pero may informasyon daw na may mga hindi pa nakikilalang Hamas, no? Na nasa loob pa rin daw ng Israel. Yung Mga lumusod. yung mga lumusob eh, di ba? Opo, sumasama po sila sa civilian. Yung nangyari sa Gaza eh. Maraming namatay doon dahil nga po sumasama sila sa civilian. Tsaka may Jewish holiday kasi, di ba? Apo. Sumugod sila. Sukot po yun eh. Ay, yung taga saan ka sa atin? Taga Valenzuela po. O sige, sabi mo yung kamag-anak mo. Ay, Mag-alala. sa mga pamilya ko po, ayun, okay naman po kami dito. Naalagaan naman kami. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Kasi, wala, Darating. opo, dito naman po Darating. yung, Huwag mag-alala. Si Leon siya naman, taga saan? Taga saan ka, Leon siya? Taga Quezon po ako, pero ang magulang ko pong bulag nasa Cavite. O kausapin mo, si nanay. Tingin ko po hindi ipapakita na kapatid ko, baka mag-alala po eh. Baka mag-alala. May sakit po nanay ko, tumataas ang blood pressure o diabetes. Ayun, sa pamilya ko po dyan, huwag kayong mag-alala. Malakas ang loob namin sa mga oras na to.
Kamusta mo kami sa iba pang kababayan natin dyan, ha? Yung, Kasama kayo sa dasal namin. yung Opo. kuryente na lahat, yung supply na pagkain, okay pa? Kompleto po dito. Ma'am, Ayun. ma'am, okay nga po yung... Yung inyong komunikasyon, okay pa rin. Ano bang hotel yan? Baka pag napasyal ako dyan eh. Opo, kami lang po yung Pilipinong nagtatrabaho dito na mga hotel housekeeper po. Dito po sa Leonardo po. Anong pangalan ng hotel? Leonardo po. Leonardo. Miguel. Pinsan ko. Declavio. Declavio. O ingat kayo dyan dalawa. Salamat sa pamamahagi ng inyong naranasan yan. At syempre, kahit pa ba nag-aalala kami rin. Yes, at patuloy namin kayo isasama sa aming dasal. Sana parati kayong lahat maging safe At dyan. ang gobyerno natin, naka-alisto na Oo. yan sa sitwasyon nyo. Ingat kayo. Okay po. Salamat po. Salamat po. Bye-bye po. Ayan po ang sitwasyon namin dito sa labas. Kung saan sumisikat ang araw. Sa unahan niyan, disyerto po yan. Sa parte dyan, pag binagtas ang dulong-dulo niyan, disyerto yan, papunta yan dun kung saan nagkaroon ng kaguluhan. Diyan po kasi nagmumula yung mga helicopter na galing doon at pumupunta. Diyan ko nakikita, kaya I'm sure na dyan sa lugar na yan. Sa ngayon po medyo tahimik at maraming sasakyan sa baba. Magtatagalog na lang po muna ako. Maraming sasakyan ng hindi sa mga turista na dati na naging guest namin, kundi mga pulis na magtatanggol sa bansa. Sabi nga ng kuya ko, hindi ba delikado dyan? Kasi andyan lahat. Para sa akin, okay na yung mamatay. Ayoko namang mamatay. Kumbaga, hindi siya okay mamatay. Kumbaga, hindi okay na mamatay na wala kang kalaban-laban. Dito, at least kahit papaano, bago ka mawala sa mundo, may magtatanggol sa'yo dito mga naka-check-in. O, diba? Yun ang para sa akin. Kahit saan naman yan eh. Pero may na rin po yung umiiwas, nag-iingat. Yan po yung kalagayan namin dito. Tahimik pa po. Naglalakad pa akong nakikita, may hila-hilang maleta. Siguro ililikas yun. Naglalakad ng mga normal na residente dito, sanay na sila sa mga ganon. Syempre, mga dayuhan tayo, mga foreigner tayo, hindi natin to bansa, hanggat maaari, mag-ingat tayo. Yun. Ang ano ko lang, syempre, hindi mawawala yung umiyak ka. Hindi mawawala yung kalungkot ka. Pero, kaya yan. Marami na po sasakyan na nagbibiyahe. Pero direksyon na lalampas siguro sa aming lugar. Mahirap pa rin maging kampante sa sitwasyong ito. Ayan po. Makikita nyo po yan. May municipal. Parang building niya yung municipality yan. Yung hospital tower. Doon nagmula sa area na yon, doon kami nakatira. Doon nagmula yung mga bomba na pinalipad. Lagang sagutan yun nung nangyari yun. Walang sasakyan nun, Shabbat. Kasi alam nyo ba hanggat nananampalataya, ang demonyo laging nanggugulo. Kasi Sabado po nangyari yun eh. Nananampalataya mga J, nagdadasal sila. Normal na sa kanila magsaya. Kasi yun ay ng pagdidiwang talaga nila yon, ng sukot. Ay ginulo nila. Nananahimik yung mga J, tas ginulo nila. Siyempre nakakapanggigil talaga. Lalo na pag napapanood ko yung video, kaya hindi ko na pinapanood. Parang gusto ko na paghahampasin yung nananakit mo sa mga J, nakakaawa. Mga bata pa iba. Grabe. Ayan, ang mga naririnig kong sasakyan sa Himpapawid, mga jet fighter. Pero mataas sila, mataas ang lipad. Hindi masyado silang mababa ang pagpapalipad. Fighter, siguro nag-open na rin yung flight kasi dati na-stop ang flight going to USA. Kaya yung aming mga bisita dito, hindi agad-agad nakaalis, hindi agad nakapag-check out. Okay, mamaya po, i-update ko po kayo. Bye-bye.